Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Ate Jonah. Ate Jonah ang aking pangalan. Ano nga ulit ang aking pangalan? Magaling! O mga bata, gusto niyo pang makarinig ng panibagong kwento? Pero bago iyon, nakakita na ba kayo ng malalaking teddy bears? Ano kaya ang inyong nararamdaman? Kayo ba ay naglulungkot? Sumasaya? O nalilito? Itong ating kwento ay may kinalaman sa isang batang may malaking laruan na isinulat ni Cheyenne Gail Candel at inilarawan ni Jeffrey Malayon, na ang pamagat ay si Pete at ang puting nayon. O mga bata, bago tayo magsimula, maaari ko po bang mahiram ang inyong atensyon at pakikinig? Okay, simulan na natin! Sa isang mundong puno ng magaganda at matitingkad na kulay, may isang nayon na kailanman ay hindi nagkaroon ng kulay. Sa nayon na ito, nakatira si Pete. At ang nayon kung saan nakatira si Pete ay nagngangalang Luma. Lahat ng makikita sa kanilang lugar at maging sila ng mga tao ay kulay puti. Isang araw, binigyan si Pete ng kanyang ina ng isang malampot at malaking laruan. Nang makita ni Pete ang laruan, ay abot tenga ang kanyang ngiti. Niyakap ni Pete ng mahigpit ang kanyang laruan. Maraming salamat, inay. Masayang sambit ni Pete. Araw-araw, palagi ni Pete kasama ang kanyang laruan sa kusina at maging sa sala. Maliban sa loob ng kanilang bahay, dala-dala rin ni Pete ang kanyang laruan sa kanilang plaza. Kailanman ay hindi nalimutan ni Pete ang kanyang paboritong laruan. Nang dahil sa pagod, maagang natulog si Pete. Maging sa pagtulog ay kasama at katabi niya pa rin ang kanyang malaking laruan. Sa pagsapit ng hating gabi, mula sa mahimbing na pagkakatulog, si Pete ay biglang nagising. May pumukaw sa kanyang atensyon. Isang makintab na ilaw mula sa kanyang laruan. Ano ito? Nagtatakang tanong ni Pete. Binuksan ni Pete ang zipper mula sa likuran ng kanyang laruan, kung saan nagmumula ang ilaw. Habang binubuksan ito, ay mas lalong lumiliwanag ang ilaw. Siya ay nabigla na makita ang isang kakaibang bagay na may hugis parisukat. Inilabas niya ito mula sa likuran ng kanyang laruan upang malaman kung ano nga ba ang kanyang nakita. Ang kulay ay biglang napunta sa katawan ni Pete. Nang buksan niya ito, lumabas ang kakaibang mga nilalang na may mga mata, bibig, kamay at paa. Ang hugis parisukat ay naging isang matingkad na bagay at ito ay biglang naglaho at nag-iwan lang ng isang maliit na ilaw at pumasok ito sa kanyang laruan. Hindi makapaniwala si Pete. Biglang nabuhay ang kanyang laruan at ito ay nagpakilala sa kanya. At pinakilala din ito ang mga kakaibang bagay. Sila ang mga tinatawag na letra at numero. At ito ang mga bagong kaibigan ni Pete. Isang araw, lumabas si Pete kasama ang mga bagong kaibigan niya. Nung umapak si Pete sa lupa ay kumalat ang mga kulay sa kanilang nayon. Nagulat ang mga tao sa biglaang pagbabago. Ang dating puting nayon ay nagbago. Kaya ang ilan ay sumasalubong ang kilay dahil di nila matanggap ang nangyari. Anong nangyari? Ayaw ko nito. Ibalik mo ang dating nayon, sabi ng iilan. Naharap sa mahirap na kalagayan si Pete. Ayaw niya na mawala ang kanyang mga kaibigan at ayaw niya rin na magalit sa kanya ang buong nayon.
Kaya naisip ni Pete na ipakita ang kagandahang dulot ng mga kaibigan niya sa kanilang lahat. Kasama ng mga kaibigan niya, araw-araw tinuturuan ni Pete ang mga tao sa kanilang nayon. Sila ay nagtatawanan, kumakanta at nagbibilang. Kung kaya't kalaunan napagtanto ng mga tao sa nayon na iyon nang ang ganda pala ng mundo mula nang dumating ang mga kaibigan ni Pete. Sa huli, natanggap na ng lahat ng mga tao sa nayon ang mga pagbabago. Katulad ng mundo, ang puting nayon ay nagkaroon ng magaganda at matitingkad na kulay. At doon nagtatapos ang kwento. O mga bata, lagi nating tatandaan na ang mundo ay makulay. Kung kaya't huwag tayong mawalan ng pag-asa. O mga bata, hanggang sa muli, paalam!